Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Para sa PCG matagumpay na na-recover ang tumaob na fishing vessel na nasangkot sa banggaan. Pilipinas walang banta ng tsunami matapos ang magnitude 6.7 na lindol sa Alaska. Senator Cynthia Villar itinangging walang masamang epekto sa local farmers ang modernisasyon sa agrikultura. Mga ipinagbabawal sa BSKE campaign period muling binigyang diin ng COMELEC. Pilipinas at UK paiigtingin ng defense partnership sa gitna ng mga issue ukol sa West Philippine Sea. Philippine team lumarga na sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, matagumpay nang na-recover ng Philippine Coast Guard o PCG ang tumaob na fishing vessel na FB Dayarin na nasangkot sa banggaan kasama ng foreign vessel na kinilalang MV Pacific Ana batay sa track ng Automatic Identification System nitong kamakailan lang sa 180 nautical mile west ng Agno, Pangasinan. Sa pagsisikap na mahanap at makuha ang barko, inutusan ni Commandant CG Admiral Artemio Abu ang Task Force Kaligtasan sa Karagatan sa pangunguna ni Joseph Coime na isagawa ang retrieval operations para sa FB Dayarin. Ayon naman sa DOH, mula ika-9 hanggang ika-15 ng Oktubre, higit 1,200 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 170, mas mababa ng 1% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-2 hanggang ika-8 ng Oktubre. Samantala, mayroon namang naitalang 12 pumanaw kung saan ang 5 ay naganap mula ika-2 hanggang ika-15 ng Oktubre. Mula noong Enero taon ng 2020, nasa mahigit 4 na milyon na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19 bagkus ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Bilang suporta ng gobyerno sa mga pamilya ng mga nasawing OFW sa Israel, mabibigyan sila ng ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Matatandaang kamakailan lang ay pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bigyang suporta ng mga ahensya ng gobyerno ang mga pamilya ng mga nasawi sa Israel. 200,000 ang matatanggap ng pamilya mula sa Overseas Workers Welfare Administrations o OWA. Ipinahayag naman ng Presidential Communications Committee na 50,000 piso ang ayudang manggagaling sa Department of Migrant Workers o DMW. May karagdagang 20,000 piso para naman sa wake at burial assistance mula sa OWA at DMW pa rin. Sasagutin rin umano ng nasabing mga ahensya ang mga gagastusin sa pagpapauwi ng bangkay ng mga nasawi mula Israel hanggang sa kani-kanilang tahanan. Ngunit nilinaw ni OWA Administrator Arnel Ignacio na maaaring matagalan ng pag-uwi ng mga labi ng mga nasawi dahil sa kasalukuyang giyera sa Israel. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, nagbigay babala si DILG Secretary Benhur Abalos sa mga opisyal na nangungotong na siyang nagpapahirap umano sa mga driver ng PUV. Maring ipinahayag ni Abalos na sisibakin nito sa pwesto ang sinumang mapatunayang sangkot sa korupsyon at pangungoto. Dagdag pa niya, maaari rin silang makulong dahil sa tulong ng MMDA, LTO, DOTR at Kapulisan.
Samantala, idineklara ng PHIVOLCS na walang banta ng tsunami sa Pilipinas matapos ang naitalang magnitude 6.7 na lindol sa Alaska nitong Lunes, ika-16 ng Oktubre. Naganap ito bandang alas 7:30 ng gabi sa Andreanof Islands, Aleutian Island at may lalim na 253 kilometro. Anila walang mapanirang banta ng tsunami ang umiiral. Tinalakay ng BI ang iba't ibang mga issue patungkol sa human trafficking kung saan kaugnay nito ang diskusyon sa mga hakbangin ng ahensya upang mapuksa ang ganitong gawain sa bansa. Ang kabuuang ulat tunghayan kay Princess Castro. Upang mas mapabuti at mapaigting ang pagsiserbisyo ng Bureau of Immigration o BI, target ng ahensya na makapag-deploy ng higit sa 20 body-worn cameras sa mga personnel nito bago matapos ang taon. To prevent, detect, and apprehend yung mga nag-a-attempt mag-traffic sa airport. Dagdag pa ni BI Commissioner Norman Tansingco na ang mga kamera na ito ay hindi pwedeng patayin upang masigurong maayos at epektibo itong nagagamit. Sa kabilang banda, bagamat hindi nawawala at marami pa rin ang mga nag-a-attempt sa human trafficking, tiniyak ni Tansingco na patuloy na nakikipagtulungan ng ahensya sa Department of Justice o DOJ ukol dito. Kung malaman natin na demandami yung nangyayari, humingi tayo ng tulong sa DOJ na ipa-dismiss na yung kaso para ma-deport na natin. Kaugnay nito, sinabi rin ni Tansingco na hindi lang lahat sa ahensya ang investigasyon at pagsisiyasat sa mga insidente, bagkus itineturn over nila ang kaso ng mga traffickers sa piskal, pulis at iba pang mga kaagapay na ahensya ng BI. Rini-review lahat yan ng mga kaso kung may merit o wala. Otherwise, ang fiscal na mismo ang nagpapadismiss. Dagdag pa rito, araw-araw ay may mga operasyon na nagaganap sa mga pugante at hindi mag-aatubili ang ahensya na magsampa ng administrative order kung mayroong paglabag na naganap. Sa katunayan, sinabi ni Tansingco na isa ang bansang Pilipinas sa pinakapinupuntahang bansa ng mga pugante upang pagtaguan kung saan mga Koreano ang may pinakamaraming nationality ang naitala na sinigundahan ng mga Chino at mga Amerikano. Dahil dito, kamakailan ay pumayag ang 3 mga embahada sa di pinangalan ng mga bansa na makikipagtulungan sa BI sa pagkakaroon ng data sharing patungkol sa mga listahan ng mga pugante sa kanilang bansa. Ito ay upang maging handa ang ahensya, partikular na ang mga empleyado sa mga paliparan nang sa gayon ay madaling maharang ang mga magtatangkang pumasok sa bansa. Sa kabilang dako, tinalakay din ni Dana Sandoval, spokesperson ng BI, ang kamakailang insidente patungkol sa love scam. Sa pagtatapos, siniguro ng BI na patuloy ang pagpuksa at paglaban sa human trafficking sa bansa at patuloy na isinusulong ang mga hakbangin na magpapabuti sa serbisyo ng kanilang ahensya. Ang target is 50% ng operations natin sa mga paliparan will be replaced by the electronic gates already. So in phases yan, by next year, I think 25%, then 15 or 10, kung di ako nagkakamali. Basta in 3 phases yan, up until 50% of our operations are replaced already by the gates. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, magpapaulan pa rin sa Northern Luzon ang northeasterly surface wind flow. Mararanasan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan at Isabela. Samantala, bahagyang maulap na papawiri na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang masasaksihan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Pansamantalang suspensyon sa reclamation project tinalakay ni Albay Representative Joey Salceda.
Oplan biyaheng ayos ng MIAA inihanda na para sa BSKE at UNDAS. Senator Cynthia Villar itinangging walang masamang epekto sa local farmers ang modernisasyon sa agrikultura. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na layo ng administrasyon ang pagtangkilik sa mga electric vehicles. Francis Riodique para sa ulat. Upang magkaroon ng ligtas, moderno at komportableng transportasyon ng publiko, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makiisa sa modernisasyon ng mga sasakyan. Mula sa mga fossil fuel na mga sasakyan, hangarin ng administrasyon ang pagtangkilik sa mga electric vehicle. Ayon kay Pangulong Marcos sa kanyang talumpati sa paglulunsad ng mga e-vehicles ng Dongfeng Motors, kumpiyansa ang administrasyon na makamit ang pagkakaroon ng 50% ng mga sasakyan sa Pilipinas ay e-vehicles na sa taong 2024. Dagdag pa niya, ang inisyatibong ito ay bilang pagsunod rin sa kasunduan sa Paris na bawasan ng 75% ang greenhouse gas emissions sa bansa. Kaya naman layo ng administrasyon na mas mapabilis ang modernisasyong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng incentive sa mga manufacturer ng e-vehicles sa bansa, pati na rin sa mga mag-i-import ng mga ito. Ito naman ang tinutulan ng mga grupo ng mga PUV dahil mawawalan umano sila ng hanap buhay at mahihirapan silang makabangon dahil dito. Sa kasalukuyan, hindi pa rin tiyak kung hanggang kailan magpapatuloy ang nationwide strike ng ilang mga grupo ng PUV. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang pagdiriwang ng National Cooperative Day sa Malacanang, kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga Farmers Cooperatives Associations o FCAs. Kaya naman nanawagan si Pangulong Marcos na makiisa ang mga co-op sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa. Nangako naman si Pangulong Bongbong Marcos na handa ang gobyerno upang tugunan ang pangangailangan ng mga rehistradong co-op sa Cooperative Development Authority o CDA. Nitong 2022 ay mahigit 20,000 co-op ang rehistrado sa bansa na mas mababa ng 300 mula noong taong 2021. Samantala, itinanggi ni Senator Cynthia Villar na hindi maapektuhan ang mga local farmers sa patuloy na modernisasyon ng sektor ng agrikultura. Ito ay kaugnay ng kakalunsad lamang ng World Poultry Farm na paglilinaw ni Villar, kailangan pa rin na mga ganitong mga infrastruktura ng mga contract grower. Ibig sabihin, mabibigyan ng oportunidad ang mga magsasaka na magkaroon pa rin ng hanap buhay. Dagdag pa ng senador na kasalukuyang Senate Agriculture and Food Chairman, hangarin niya na maging self-sufficient ang mga Pilipino sa mga murang pagkain. Alinsunod naman sa kamakailang pagsuspinde ng DNR sa reclamation projects sa Manila Bay, inusisa ni Albay Representative Joey Salceda ang mga posibleng epekto ng proyekto para sa gobyerno. Alamin yan mula kay Princess Castro. Buhat ng pansamantalang suspensyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa reclamation projects sa Manila Bay, tinalakay kahapon ni Albay Representative at Chairman ng House Committee on Ways and Means na si Joey Salceda ang revenue at economic impacts nito sa bansa. Ayon kay Salceda, malaking oportunidad sa ekonomiya ang hatid ng proyektong ito alinsunod sa pagpapalawak ng mga espasyo ng fiskal.
Dagdag pa niya na sa pagpupulong na ito ay nilalayon ng komite na tignan ang mga posibilidad na bumuo ng balangkas na layong mapabuti ang proyekto kung saan magbebenepisyo rin ang gobyerno na hindi nakukompromiso ang seguridad ng ekonomiya at kalikasan. Ang mga proyektong sinuspinde ay nasa 22 kung saan kailangan muna itong idaan sa mabusising pag-aaral. Samantala, ang reklamasyon ay pinamumunuan ng Philippine Reclamation Authority o PRA kung saan siniguro nito na mapapanatili ang pagpapahalaga sa kalikasan sa ilalim ng Administrative Order No. 2019-05 na kamakailang inilabas. Sa ilalim ng ordinansa ay kinakailangang bigyang espasyo ang pagpapatayo ng mga green spaces sa proyekto. Kaugnay nito ay sinabi ni PRA Acting General Manager Attorney Joseph John Literal na ang reclamation project na ito ay ligtas, maaasahan at sustainable. Dagdag pa rito ay tiniyak din niya na magbubukas ang proyekto ng maraming oportunidad sa negosyo at trabaho kung saan magbebenepisyo ang revenue ng gobyerno. Sa kabilang banda, magpapatuloy sa diskusyon ang komite sa susunod na linggo kasama ang DENR at iba pang ahensya ukol dito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. BSK update, muling nagpaalala ang COMELEC ukol sa mamahigpit na ipinagbabawal para sa BSKE campaign period ngayong ika-19 hanggang ika-28 ng Oktubre. Batay sa memorandum, kabilang sa ipinagbabawal ang mga may maling sukat ng laki ng campaign materials tulad ng mga billboard, tarpaulin at individual na poster na lampas 2 hanggang 3 talampakan sa mga itinalagang poster areas. Matapos ito, ikakasa naman ang malawakang Operation Baklas ng mga iligal na campaign materials mula ika-20 hanggang ika-27 ng Oktubre. Bilang karagdagan, mayroon ng 4,400 at 29 na ang pulis na handang magsilbing Board of Election Inspectors para sa seguridad ng BSKE. Ang mga opisyalis na ito ay nakatalaga sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Northern Mindanao, Calabarzon at Bicol. Layo nito na tutukan ang mga lugar na kailangan ang maingat na pagsubaybay dahil sa posibleng pagkakaroon ng mga banta sa panahon ng halalan. Kaugnay pang balita, sa pagdagsa ng mga pasahero sa papalapit na BSKE at Undas, naghanda ng MIAA para rito. Narito ang buong balita. Para sa darating na botohan at Undas, binuhay na ng Manila International Airport Authority o MIAA ang Oplan Biyaheng Ayos, Barangay and SK Elections and Undas 2023. Sa pagdagsa ng mga biyahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ay inaasahan na ang bilang nito na nasa 1.2 milyon. Ayon kay MIAA Officer in Charge Brian Co, mas malaki ang bilang ng mga pasahero ngayong taon kumpara sa 2022. Umabot na sa mahigit 1,100,000 mga pasahero na ang naitala ng MIAA sa unang 10 araw ng Oktubre. Sa inaasahang pagdagsa ay siniguro ng MIAA na handa ang mga paliparan para rito, katuwang na ang Department of Transportation o DOTR para sa kaligtasan ng mga pasahero. Hinikayat din ito mababiyahe na huwag pakampante sa oras at dumating ng mas maaga para sa matiwasay na paglalakbay. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Pilipinas nasungkit ang titulong Asia's Best Cruise Destination 2023 sa World Cruise Awards. Philippine team lumarga na sa Asian Para Games. Protesta ng Manibela hindi naging matagumpay ayon sa LTFRB. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.
Nitong kamakailan lang ay nakipag-ugnayan ng AFP Chief of Staff na si General Romeo Bronner Jr. sa UK's Ambassador to the Philippines, Lore Bufils, ukol sa pagpapahusay ng defense partnership ng Pilipinas at UK sa gitna ng matitinding issue sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Chief of AFP Public Affairs Office, Lieutenant Colonel Enrico Gil Ileto, nagkasundong dalawa na mas maging vocal sa common defense at diplomatic positions partikular sa sitwasyon sa West Philippine Sea at nagkasundo na tuklasin ng iba pang paraan para ipakita at pausay ng ugnay ng Pilipinas at UK. Nasungkit ng Pilipinas ang titulong Asia's Best Cruise Destination 2023 sa prestiyosong World Cruise Awards. Ang tagumpay na ito ay ang unang pagkakataon na natanggap ng Pilipinas ang pagkilalang ito na bumubuo ng reputasyon ng bansa bilang isang umuusbong na powerhouse sa pandaigdigang sektor ng cruise at tourism. Ipinahayag ni DOT Secretary Cristina Frasco ang kanyang pasasalamat para sa parangal. Ayon pa rito, ang unang pagkilala na ito bilang Asia's Best Cruise Destination 2023 ay isang malaking panalo para sa Philippine tourism. Ang iba pang mga bansang lumaban para sa parangal ay kinabibilangan ng India, Japan, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand at Vietnam. Matapos ang pagsasagawa ng tigil pasada ng Manibela Transport Group, inihayag ng LTFRB na hindi nito naapektuhan ang public transportation. Alamin ang buong ulat dito. Sa pagprotesta ng malayang alyansa ng bus employees at laborers o Manibela Transport Group, isinagawa nito ang tigil pasada kahapon, ika-16 ng Oktubre. Ngunit hindi ito naging matagumpay ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB dahil ang bilang ng mga nagprotesta na nakilahok ay kakaunti lamang kaya't hindi nito lubusang naapektuhan ang public transportation. Pahayag naman ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista sa pagkabigo ng Manibela sa tigil pasada, mas malaki ang bilang ng Magnificent Seven Transport Group kaya't hindi rin ito naging matagumpay. Dagdag pa nito, normal ang daloy ng trapiko at tuloy ang operasyon ng mga PUVs para sa mga commuters. Base naman sa LTFRB, ang mga commuters na walang masakyan ay nabigyan din ng libreng sakay kung saan kinumpirma rin ito na walang naitalang pasahero ang na-stranded sa naganap na transport strike. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ipinagdiwang ng Philippine Coast Guard ang ika-122 anibersaryo kung saan pinarangalan ang 13 PCG personnel sa para sa natatanging dedikasyon nila sa serbisyo. Ang naturang pagdiriwang ay may temang Sailing Together in Unity and Harmony. Kinilala ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu ang mamakabuluhang gampani na nagawa ng siya at sinabing mahalaga ang naging papel ng hindi lamang sa pagitan ng PGC personnels, kundi pati na rin ng ibang kasosyong mga ahensya at bansa. Sa kasalukuyan, mayroon 30,000 PCG personnel na katuwang ng pamahalaan sa pagpapatupad ng batas at pagtitiyak ng kaligtasan sa karagatan ng bansa. Lumipad na patungong Hangzhou, China ang mga pambato ng Pilipinas para sa para-athletics para sa ika-4 na Asian Para Games. Gaganapin ang kompetisyon mula ika-22 hanggang ika-28 ng Oktubre ngayong taon. Kaugnay nito ay susubukang kumolekta ng medalya ng mga kalahok na para-athletes sa taekwondo, judo, swimming, table tennis, archery at koponan ng powerlifting. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PCG matagumpay na na-recover ang tumaob na fishing vessel na nasangkot sa banggaan.
Pilipinas walang banta ng tsunami matapos ang magnitude 6.7 na lindol sa Alaska. Senator Cynthia Villar itinangging walang masamang epekto sa local farmers ang modernisasyon sa agrikultura. Mga ipinagbabawal sa BSKE campaign period, muling binigyang diin ng COMELEC. Pilipinas at UK paiigtingin ng defense partnership sa gitna ng mga issue ukol sa West Philippine Sea. Philippine team lumarga na sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/1media. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.